Amen. Muli ay magandang gabi sa bawat isa at parang napakasaya naman ng pulpito na to. Pasko na. Merry Christmas sa bawat isa. At salamat sino man yung nag-decorate sa pulpit na ito ay pagpalain ka ng Panginoon. Naalala ko yung testimony ni kapatid na Macario. Sabi niya ay bata pa lang siya ay na-train na siyang kumanta, tumugtog, no? Sabi ko kay Luis, hindi naman ako naniniwala. Dapat may sample. Dapat may sample. Salamat sa iyong patotoo na nakakapag-encourage. At patuloy tayo sa ating forgiveness series. Ang pamagat ng ating topic sa gabing ito ay tinatawag na Love That Never Records Wrong. So far, magtatapos na po yung buwan ng November. 4 weeks or 5 weeks and 4 Thursday, tinatalakay natin. Ngayon yung last Thursday. Next Sunday is the last Sunday. Nakapagpatawad na po ba ang lahat? Napagbigyan nyo na ba, na kinakalimutan nyo na ba yung mga bagay na hindi maganda na nagawa sa inyo ng ating kapwa? So, amen to that. At sabi nga ng ating text, thank you. Inom muna ako. Sabi nga ng ating text, basahin ko ulit. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Ganun din sa Colossians chapter 3, verse 13, sabi diyan, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Love that never records wrong. Ang hirap naman magmahal, no? Parang open tayo for abuses. Because we will not record yung mga maling ginawa sa atin ng ating kapwa. Pero mamaya, mauunawaan natin kung bakit ini-encourage tayo ng Biblia, especially ni Apostle Pablo, bakit hindi natin kailangan mag-record ng mga maling nagawa sa atin ng ating kapwa. Hindi to pag-i-encourage sa iba na para abusuhin tayo. No. But as Christians, our responses sa mga gumagawa sa atin ng mali, yung forgiveness pa rin yung pinaka-the best. And also the reconciliation. The essence of forgiveness is the refusal to hold grudges or harbor resentment. Hindi mo pinangahawakan yung mga maling ginawa sa'yo, sa inyong pamilya, sa kaibigan, sa school, or kung nagwo-work ka sa trabaho, na pinapabayaan mo, hindi mo na siya tinatandaan. No? Nagpaparaya ka na. Sabi nga dito, it's letting go of the past. It means choosing to release past offenses and mistakes rather than dwelling on them or repeatedly bringing them up in current conflicts. No? Kapag sa isang relasyon, nagre-record ka ng mali ng iyong kapwa, for example, ng iyong kaibigan, kung may asawa, kayong mag-asawa, kung may boyfriend or girlfriend, ay kayong mag-girlfriend, nire-record nyo yung mga mali ng isa't isa, and then darating yung araw na i-bring up nyo to at ipapamukha nyo, hindi po yun maganda. Lalo lang kayong magkakagalit, lalo lang kayong
Kumbaga, lalo lang kayong magkakalayo, yung inyong damdamin, hindi mahihilom, lalo lang masasaktan. Love that never records wrong, it mirrors God's love for us. Tayo, sa dami ng ginawa nating mali, sa dami nating ginawang kapalpakan sa Panginoon, hindi niya tiningnan yon. Ang tiningnan niya, yung damdamin niya para sa bawat isa sa atin. Ang tiningnan niya kung gaano niya tayo kamahal. Na kung hindi niya tayo mamahalin, ano ang mangyayari sa atin in the future? Kung hindi niya ipadadama yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, ano ang mangyayari sa atin in the future? This concept is rooted in the belief that God forgives our sins and remembers no more. No. Sabi nga, in the kingdom truth, heaven's love does not keep score. It keeps grace flowing. No? Ang sarap tingnan na kung paano ang isang Diyos, no? Of course, nasaktan siya nung magkasala ang tao. Nalungkot siya. Dahil yung kanyang nilikha, yung kanyang pinagyaman, napariwara at napalayo. Sabi nga, namatay. It means separation. Pero ang Panginoong Diyos, hindi siya nagkikip ng record of our wrongs. Yung principle na ito, in a relationship, requires choice and ongoing effect. No? Yung pagpili, sabi nga yung tinatawag na present participle ba yun? Na parang ongoing yung kanyang effect. Di ba mga teachers, mga kumukuha ng education? Hello? May mga eduk ba dito? Yan. No? So, it's an ongoing effect. But the healthy relationship benefit from avoiding accusatory language. Katulad ng you always or you never. You always do this thing that makes me sad, that makes me angry. You never learn, hindi ka na natuto. Lagi ka na lang ganyan. Naguhubad ka ng sapatos na madumi kapag nasa kwarto ka na. Hindi mo minamap yung bakas ng sapatos. So, it's an accusatory language. Humility is still the best. Ang hirap, sabi ko nga kay Pastor Vince, ang hirap ng ating topic, bakit yun ang naisip nyo for the November? Forgiveness. No? Pwede namang cancel culture na lang. Di ba? Or ignore na lang natin, pabayaan na lang natin yung ating kapwa. Pero we need to discuss this forgiveness. For us also to be settled, not only to our fellow, but also to ourselves. Kung minsan mas maigpit pa tayo sa ating sarili. That's why nagkakaroon tayo ng bitterness, nagkakaroon tayo ng grudges, nagre-result ito sa depression, anxiety, at marami pang iba. Why? Dahil nagkikip tayo ng record ng mali ng ating kapwa. Sabi nga sa Psalms 32:1 and 2, Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Galing, no? Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit. Mapalad daw ang tao na kinalimutan na ng Diyos yung kanyang mga pagsuway, yung kanyang mga kasalanan. Ang sarap, no? Yung parang magbabayad ka ng utang, tapos sasabihin sa'yo, ha? May utang ka ba sa akin?
Kailan ka nangutang? Paano ka nagkautang? Di ba ang sarap ng ganon na kinalimutan na yung pagsuway mo? Kinalimutan na ng Panginoon. At sabi diyan, mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi ibinibintang sa kanya ng Panginoon at walang pandaraya sa kanyang puso. Ganon yung pagkakilala ni Haring David sa ating Panginoong Diyos. Na kahit marami siyang ginawa na kasalanan, pinagpapala at ginagabayan pa rin siya ng Panginoon. Maging ang bansag sa kanya, the man after God's own heart. Let's go deeper. Point number 1. True love does not store offense. It releases it. No? True love is often described as a conscious choice and action, not merely a feeling. No? Sa mundo, ang pag-ibig ay damdamin, no? Kaya may tinatawag na tuta na pag-ibig, no? Yung puppy love na tinatawag. Puppy love and then kung ano-ano pang love, no? Pero sa Biblia, the biblical love, the agape love is a choice and it is an action, no? Ito'y pagpili. Kapag sinabi mong maglilingkod ka sa Panginoon dahil mahal mo ang Panginoon, anuman ang mangyari sa iyong buhay, anuman ang kaharapin ninyo sa inyong buhay, maglilingkod at maglilingkod kayo sa Panginoon. Hindi kayo maglilingkod sa Panginoon kapag kampante ang inyong buhay. Kapag maluwag kayo sa inyong mga schedule. Pero pag nangangarag na kayo sa inyong mga requirements sa school, meron kayong mga tatapusin, hindi muna kayo maglilingkod sa Panginoon. No, hindi ganon. Whatever the circumstances, because you choose to love God, you have to worship, you have to serve the Lord. Sabi dyan sa ating verse, yan. That love, it does not dishonor others. Hindi daw dinidishonor nito yung iba. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. True love, sabi dyan, yung dito sa chapter 13, yung 1 Corinthians 13, kung paano diniscuss ni Apostle Pablo, yung chapter 13, diniscuss niya muna yung chapter 12. It talks about the service of the Christians. And then, chapter 14 is about the spiritual gifts. O baliktad. 12 is spiritual gifts and chapter 14, yung kung paano gagamitin yung spiritual gifts. No? Ilinagay niya sa gitna yung chapter 13, the love chapter. Ang galing. Kasi, sa ating kakayanan, sa ating ability, using our spiritual gifts, pwede tayong maging prideful. Pwede tayong maging mayabang. Halimbawa, sa paglilingkod dito sa church, dahil hindi maganda ang boses mo, taga-arrange ka na lang ng upuan. No? Sakit, no? Ouch. Dahil hindi ka marunong sa public speaking, tagamap ka na lang muna ng sahig. No? Ang nangyayari no, sa Church of Corinthians, nagiging mayabang yung mga may spiritual gifts. That's why, sabi ni Apostle Pablo doon sa chapter 1, o sa verse 1 ng chapter 13, makapagsalita man ako ng iba't ibang wika, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw. By the way, in praising God, kahit hindi maganda ang boses mo, hindi tinitingnan ng Panginoon kung nasa tamang tono ka. Hindi niya tinitingnan kung angkop yung boses mo.
Ang tinitingnan niya, yung sincerity ng puso mo sa pagpupuri mo sa Kanya. Okay? Hindi niya tinitingnan na, ay ito, magaling ang boss nito, ito magandang, no, hindi ganon. But He looks the sincerity of your heart. Kahit kumanta ka kung wala sa tono, okay lang sa Panginoon yon. Maaring sa atin, nakakatawa, pagtatawanan ka, pero sa Panginoon, hindi siya magtatawa. If your heart is sincere, tinatanggap niya yung pagpupuri mo. I-accept niya yun. That's why in chapter 13, sabi niyan, ibigay mo kuman ang yaman ko kung wala naman akong pag-ibig. Baliwala yon. Madaling magbigay ng walang pag-ibig. No? Lalo na kung nakakontrata, nakakuha ka ng kontrata, madali lang magbigay. Pero kapag umiibig ka, imposibleng hindi mo bigyan, especially yung mga mahal mo at importante sa buhay mo. Ganyan ang pag-ibig. Kaya sabi diyan, it does not dishonor others. It respect every person. Pero syempre, dinadala tayo sa katotohanan. It is not self-seeking. Hindi ito nagmamataas. Hindi yung pag-ibig, hindi niya tinitingnan yung kanyang sarili lang kung ano yung magiging niya. Ganun din, it is not easily angered. It keeps no record of wrong, sabi diyan. So, in true love, sabi diyan, we need and we have to practice compassion. Pagpa-practice ng compassion, sabi diyan, be kind and acknowledge that it's okay to feel upset sometimes. Sabi nga sa psychology, it's okay not to be okay. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo i-hide. No? Kapag hindi okay pakiramdam mo, kailangan mo mag-hide. At ilalabas mo lang kapag masaya ka. Hindi ganon. No? Hindi ganon. Kailangan, kung hindi ka masaya, sabihin mo, pasensya ka na, masama pakiramdam ko ngayon. Pasensya ka na, malungkot ako ngayon. May nangyari. And then, avoid accusations. Pambihira naman kayo, hindi nyo ako naiintindihan. Malungkot nga yung tao eh. No? Parang ikaw pa nagalit. Kapag ka tayo nag-a-accuse, we start blaming others. Tinitingnan na natin nagiging selfish na tayo. Tinitingnan na natin yung sarili natin. Tama ba yung oras? 6:07. Okay. Mahaba pa yung oras ko, no? Maraming oras ko pa kayong papagalitan. Number 2, sabi dyan, unforgiveness is emotional bookkeeping and bankrupts the heart. Totoo yan. It refers the act of continuously replaying and accumulating a list of past wrongs, hurts, and offense. This mental tally keeps the pain alive and prevents emotional wounds from healing. May kumukuha ba dito ng psychology? May nag-aaral ng psychology. Isang psychologist, si Carl Jung, J-U-N-G. Ang basa ka sa kanila sa European is Jung, no? Yung J. Nagiging parang Y. So si Carl Jung or si Carl Jung, pagka in English natin, nag-develop siya ng tinatawag na therapy, yung tinatawag na Gestalt therapy. Ang pinaka-concept niyan is yung tinatawag na empty chair. Narinig nyo na, nakuha nyo na yung idea ng empty chair? Ibig sabihin niyan, maglalagay ka dito ng 2 bangko. Ikaw lang yung nakaupo doon sa isa. Yung isa, empty chair. Lahat ng sama ng loob mo sa tao na yun, i-out mo. Halimbawa, masama ang loob nyo sa akin. Upo kayo sa isang upuan. Pastor, napahiya ako sa sermon mo. O, tapos punta ka naman sa kabila, ikaw naman yung si pastor. Pasensya ka na kasi yun talaga yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Yun talaga yung leading ng Holy Spirit. O, balik ka na naman sa kabila. That is the idea of empty chair.
Sabi ni Carl Jung, kapag ginagawa natin yan, nire-release natin yung ating emotional pain. Yung ginawa sa atin, well, pwede nyo i-practice sa bahay nyo. Pero, siguraduhin yung kayo lang. No? Kasi baka mamaya, nandun yung kapatid nyo, i-video kayo. Ano nangyayari sa kapatid ko? No? Oo. Tapos magkaroon kayo ng 5 million views. No? Trending yan. Akala kung anong ginagawa nyo. Nire-release mo. It's a kind of process na nire-release mo yung emotional pain mo. And then, sasabihin mo din na, patawarin mo na ako kung nasaktan kita. Sasabihin mo din naman doon sa sige po, magtulungan po tayo na hindi na natin maulit yun. Then you start healing. Napaka-importante nun. Because it will bankrupt, it will drain your energy. It bankrupts your heart. Ang magiging laman ng puso mo ay puro sama ng loob. Then, magsisimula ka na i-separate ang iyong sarili sa karamihan. Magiging ika-cancel mo yung sarili mo sa karamihan. At hindi yan ang disenyo sa iyo ng Panginoon. Hindi tayo dinisenyo na ganyan na maging mag-isa lang. Hindi tayo idinisenyo ng Diyos na mag-isa lang tayo sa ating island. Kaya nga, ang Panginoon Diyos, lumikha siya ng kapareha, ng partner, ng helper ni Adam, para hindi siya malungkot. Kaya nung nilikha ng Panginoon si Eva, tuwan-tuwa si Adan. Tuwan-tuwa siya. Kita nyo naman, wala pa silang mga anak. Nagsikap na siya ng nagsikap na magtrabaho. To the point na hindi niya na naasikaso si Eva. At si Eva, no, sa pagtulong niya, so natukso. Nawawala yung joy, yung peace, yung contentment. No. Naglilid ito ng emotional and even physical depletion. Kaya minsan, no, 25 years old ka pa lang, mukha ka ng 50 years old. Kasi, hindi mo nire-release yung sama ng loob mo. Okay? Minsan nga, magti-20 ka pa lang, pero parang 40 ka na. Marami ka nang nararamdamang karamdaman. Sabi nga nung araw, life starts at 40. Life starts at 40. Why 40? Kasi nandyan na yung mga alta presyon, nag-i-spike na yung blood sugar mo, tumataas na, marami ka nang nararamdaman, sumasakit na yung mga kasukasuan mo, nakakaramdam ka na ng rayuma, ng pagsakit sa tuhod. Ngayon, magti-20 ka pa lang, nararamdaman mo na. Take note. Yung sakit sa puso, dati 40 years and above. Yung kapitbahay namin, 15 years old. Hindi na siya nagising. Paggising niya, patay na siya. Huh? Hindi na siya nagising. Hindi na siya nagising. Kasi yung parents niya, sanay sila na magising yung bata ng 10 a.m., 11 a.m. Sanay. Kaya pinabayaan lang nila. Pero napansin nila, nakatagilid siya, hindi kumikilos. Napansin nila ng 5 a.m., hinatid yung mga ate, yung bunsong kapatid, until 9:30 a.m., ganun pa rin. Nung ginigising na siya, hindi na siya magising. 15 years old. Heart attack po yun. Pabata na ng pabata. Sometimes, mga kabataan, if you have problem, kung meron kayong kinikimkim sa inyong puso, don't hesitate, even here in church, don't
hesitate to approach us kung kailangan nyo ng counseling. Magtulungan tayo so that hindi yan tumubo sa inyong puso, mai-release nyo yan at mai-process natin yan ng mas maaga pa. Mahirap na kapag yan ay nag-pile up, mahirap na pong hukayin yan. Mahirap na po. So I encourage everyone, if you have this pain, huwag kayong mag-hesitate. Kung sa inyong tahanan naman, i-approach nyo yung parents nyo. I know, they will listen. I-approach nyo yung parents nyo. Kung may nararamdaman kayo, huwag nyo sarilinin. Katulad din ng kagalakan na nararamdaman nyo sa Panginoon, na kung paano nyo rin i-share. The impact of unforgiveness, it cause you emotional and psychological harm. Nagiging tamang hinala kayo. Nawawala yung trust nyo sa inyong kapwa. Unforgiveness traps individual in a cycle of anger, bitterness, stress, anxiety, and depression. Bakit maraming nadidepress sa mga nag-aaral sa school? Kasi yung mga groupmates nila hindi nagpa-participate sa group project. Sino yung mga ganun dito? Lapit lang dito at nang No. Joke lang. So dapat, maging sa trabaho, bakit nagkakaroon ng tinatawag na stress, depression? Kasi yung mga katrabahador nila, sabi nga nila, toxic yung nagiging community nila. My dear friends, brothers and sisters, practice the attitude of a forgiveness, yung forgiving heart. Practice forgiveness. Okay? Unforgiveness also risk your health. Sabi nga dito. Yung chronic anger, fight or fight, mode associated unforgiveness can lead to a serious health issue. Yun na nga yung sinabi ko kanina, yung kakaroon ka ng sakit sa puso, constipation, kung minsan yung pagkakaroon mo rin ng maraming tigyawat, no? Hindi yung pagkakaroon ng tigyawat, sabi dati may crush ka. Hindi yon. Kundi may mga tinatago ka, so nagkakaroon ka ng emotional disorder. Sa Proverbs 19, Ephesians 4:31-32, sabi dyan ni Pablo, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ forgave you. So, ganun din sa Proverbs 19:11, a person's wisdom yields patience. It is one's glory to overlook an offense. No? Sabi diyan, mas matalino ka daw kapag hindi ka palapatol sa mga nang-aatar, sa mga bully, sa mga gumagawa sa ng mali, no? Sa ngayon, ang daming causes na pwede kang magalit. Especially kapag nagdadrive ka. Nagdadrive ka ng motor, nagdadrive ka ng four wheels, no? Lahat parang nagmamadali. Na para bang nagmamadali ka, kailangan mo unahan yung nasa unahan kasi baka iligpit niya yung kalsada, mawalan ka na ng kalsada. Ganun ba yon? Wala nang bigayan. Lahat, aywan ko ba't lahat nagmamadali? Traffic din naman, di ba? Hindi naman siya carpet na parang pagka dumaan ka tapos i-roll na. Hindi naman ganun. Nandiyan pa rin naman yung kalsada. Ewan ko ba't ba nagmamadali? No? So sabi dito, it's a person's wisdom. Di ba?
Ang dami sa kalsada. Minsan maaasar ka na lang, di ba? Ikakat ka. Yung motor, ang laki-laki dito sa gilid, biglang papasok dito sa gitna mo, and then magbe-brake, ang bagal-bagal niya na. Pwede naman siya dito lang, no? Huwag na pumunta sa harap. Di ba? Yung kotse naman, nasa gilid na yung motor, gusto niya pang git-gitin yung motor. No? Bakit ganon? No? Pero sabi diyan, it's a wisdom. Sometimes we do foolish things in life. Tama? In the Bible, foolishness is committing sin. If you are a fool, ibig sabihin you're a sinner. And sometimes, it feels good to get even with other person. Hehe, nakaganti din. Kala mo ikaw lang, ha? Nakaganti din. No? Minsan nga, ang sarap pa iganon nung dalawang daliri mo, di ba? Tapos pag tumingin sa'yo, gaganon mo sa mata mo. Be. No? Parang ang sarap minsan sa pakiramdam. But it's a foolish thing. Sabi dyan, it's a foolish thing. Why? It feels good to get even until the situation get reversed. Pagka tayo naman yung ginantihan, di ba? Sasabihin natin, nasaan ang justice? Nasaan ang hustisya? Bakit siya gumaganti sa akin? When we choose to stay in the pain that we receive caused by other persons, we are slowly draining. Kaya, magpatawad tayo. Kung kaya namang i-overlook, then let's overlook the offense. Okay? So, number 3. Ayan, malapit na tayo. Mga 2 oras na lang. Grace remembers mercy, not mistake. May nagmamadali ba sa inyo? Nakasarado yung sabi ko kay Buknoy, ilak mo muna yung gate para walang maalis. No, so, grace remembers mercy, not mistakes. Aabusuhin ko to kasi forgiveness yung ating topic para ma-practice niyo yung inyong forgiveness. No? In Psalms, sabi dyan, 25 verse 5 to 7, guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Verse 6, nilagyan ko ng mga blue yung mga importante. Remember, Lord, your great mercy and love. For they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me, for you, Lord, are good. Grace remembers mercy, not mistake. Ito po yung prayer po yan ni David. Ito naman yung prayer ni Habakkuk. Sabi dyan, 3:2. Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds. Lord, repeat them in our day, in our time. Make them known. In wrath, remember mercy. As God is a merciful God, He wants us also to be merciful. Kung paano ang Diyos na ating pinaglilingkuran atin ay mapagpatawad, nais din ng Diyos na tayo din naman maging mapagpatawad. Nais niya na tularan natin siya. Kaya nga sabi ko kanina, hindi ito madali. Sabi kay Pastor Vince, napakahirap ng topic na forgiveness talaga. Kasi kung minsan gusto mo na lang manahimik, kung minsan binabalansi mo pa yung damdamin mo, mapapatawad ko na ba itong tao na to? Siniko niya ako sa basketball, mapapatawad ko na ba to? Or gagantihan ko to sa basketball? Mahirap. But again, sabi dyan, kailangan mo maging mapagpatawad. So number 4, when you release the record of wrongs, God rewrite your story. Ito naman yung maganda sa Panginoon. Kapag ka nire-release mo yung record of wrongs ng iba, God rewrites your story.
May mga quote ako dito na nakuha. Kinausap ko si Google. Sabi ko, Google, meron ka dyan mga quote. So, binigyan ako ni Google. Sabi ni Pope John Paul II, forgiveness is above all personal choice. A decision of the heart to go against the natural instinct to pay back evil with evil. Remember, mga minamahal, hurt people hurt people. Kami na mga pinalaki sa palo, sa pagluhod sa asin, pagluhod sa munggo, dala-dala namin yon minsan. But of course, nagbabago ang panahon. Kami, kung tatanungin nyo kami, masarap yung panahon namin na kung saan merong stick, sinturon na naghihintay sa amin pag-uwi kapag umuwi kami ng late. It makes us conscious. Anong oras na ba? Naku. So maglalagay na kami ng notebook sa puwet. Or karton. Para pagpalo, aray, gaganong-ganong ka. Sabi, tanggal ang notebook. No? Wala. Pero ngayon, iba na siyempre yung pagmamagulang ngayon. Hindi na ganon. Kinakat na yung cycle. Hurt people, hurt people. Kapag ikaw nasaktan, hindi na process, magiging mapanakit ka rin. Totoo po yan. Napatunayan na nila yan. Sabi sa marriage.com, forgiveness is not an easy journey to get a place where you forgive people. Hindi daw yan easy journey. No. Mamaya dito sa church, meron tayong relationship talk. Mas malalim na pag-uusapan yung about a relationship. At sabi pa uli ni marriage.com, when you forgive, you in no way change the past, but sure do change the future. Kapag ka nagpatawad ka daw, hindi mo naman nababago yung nakaraan eh. Yun pa rin yun. Pero nababago mo yung future. Di ba yung ginawa sa atin ng Panginoon? Imbes na tayo yung mapako sa krus, siya yung ipinako dun sa krus. Imbes na tayo yung hahatulan sa ating kasalanan, siya yung nahatulan. It did not change our past. But it changed our future. Nagkaroon tayo ng mas magandang future sa Panginoon. Na even mawala tayo sa mundong ito, nakakasigurado tayo na pipiling tayo sa Kanya. Marriage.com uli. Ewan ko ba kay Google, puro ito binigay niya sa akin. Tinanong ko nga siya sabi niya, tanggapin mo na lang. So to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Kapag nagpatawad ka daw, sineset mo yung prisoner. At nadidiscover mo na ikaw pala yung prisoner ng sarili mong emotion, ng sarili mong galit, dahil hindi nagiging mapagpatawad. Colossians 3:13, sabi diyan, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Magpatawad ka daw. God loves to give us a new beginning. God wants us to enjoy the new life in Him. God wants us to forgive those who hurt us. Kaya nga sabi kanina, hurt people, hurt people. Yung na-experience mong emotional pain, physical pain, abuses, kung minsan, unintentionally, nagagawa mo ito sa iyong kapwa. But when you choose to free yourselves from hurt, or from that hurt, that pain caused by others, God is helping us to cope up with that pain. May nais ako sa inyong ipakilala. Kilala niyo ba ang babaeng yan? If it is happen na mapanood niya yung video na to, nangihingi na ako sa kanya ngayon ng sorry sa paggamit sa kanyang picture. No?
She is Joy Tanchi Mendoza. Kilala nyo? Napanood nyo na sa Tony Talks? Para hindi... Napanood nyo? Sino nakapanood? Yan. Para hindi na ako mahirapang mag-explain. So kahit napanood nyo, relax lang kayo dyan. Relax, sit, and enjoy. Anak po siya ni... Anak po siya ni... Balik tayo doon. Pastor Peter Tanchi ng CCF. She was 15 years old then. Friday, February 7, 1992, 10 armed men pumasok sa kanilang bahay. Nanakawan sila. But to her surprise, may kasama pa siyang dalawang kaibigan, anak din ng missionary, mga babae. To their surprise, na-rape sila. She was raped by 7 men. 7, imagine. Hindi ko maisip, no? Na parang, alam nyo, nakakapanginig ng laman na bakit ginagawa nila ito sa kanilang kapwa. Sabi niya sa Tony Talks at sa kanyang libro, habang nire-rape siya ng mga tao na yan, nire-recite niya yung Psalms 23. Sino nakakabisado ng Psalms 23? Meron po ba? Please naman, hindi ko kabisado eh. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me to lay down in the green pastures. Yan. Nire-recite niya yun. Imagine habang nire-rape siya. 15 years old. No idea what is sex, what is lovemaking is all about. 7 men until may nag-doorbell sa kanilang bahay. Yung parents nung kanyang kasamang babae. And God gave her wisdom. Sabi niya, bumalik na lang po kayo. And that couple take that clue. And then pagbalik niya, sabi sa kanya ng mga armed men, isinumbong mo kami. Kaya sabi nung isa, patayin na natin yan. So pinahiga silang lahat para patayin. But to their surprise, umalis yung mga armed men, tangay-tangay yung tiyuhin niya. Ang sakit, di ba? Sa kanyang pagko-cope up, itong verse na to, yung nag-guide sa kanya. Romans 8:28, and we know that in all things God works together for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Imagine na rape ka, and yet nakikita mo yung mensahe na ito. She was very brave at nakakabilib siya. Sabi niya, hindi naging mabigat sa kanya. Pag-alis pa lang ng mga robbers na yon, ng mga taong nang rape sa kanya, binubulungan na siya ng Holy Spirit. Forgive them and forget them. So she trusts God that all things works together for good of those who love Him. Now, she is a married counselor and evangelist. She is now a mother of 5 children. Well, panoorin niyo sa Tony Talks at ganun din i-search niyo sa YouTube o sa Google yung kanyang pangalan. Mababasa niyo yung kanyang story. God rewrites her story. From that rape victim now helping other person para mag-cope up din sa mga pain na kanilang naranasan. Palakpakan natin ang Panginoon. Aaminin ko sa inyo, pag sa pamilya ko nangyari yon, buhok lang nila yung wala.
No. But, God is very, very good. Alam niya yung limitasyon ng bawat isa. God rewrites her story. So this is the declaration. I-recite natin ito lahat. Sabi dyan, basahin natin. I refuse to be a recorder of wounds. I choose the love that liberates. No, sana magrema sa atin. Let's refuse to be a recorder of wounds. Gusto ko lang bigyan ng diin, no, yung story na yon, and also our topic. We Christians don't keep records of wrong, but it discourages us to continue on wrongdoings. It discourages us to keep on sinning. No? Kung halimbawa kayo nakaranas kayo ng maltreatment sa inyong pamilya, ibang usapan yon, yung habang nararanasan yon kaysa yung naranasan nyo na noon. Kung halimbawa sa mag-asawa, domestic violence, report it sa authority. Hindi natin pinopromote yung pag-abuse sa ating kapwa. We discourage the sinnings, the wrongdoings. Baka isipin ng iba na, ay mga Christians, hindi naman pala nagkikip ng record of wrong. Sila na lang yung gawa natin ng masama, no? Siguro kapag si Boss K, inutangan natin, hindi na tayo sisingilin niya. Kasi hindi naman yan magkikip ng record. Ay, hindi ito pala. Sorry. Iba na lang. Hindi ganon yung ating magiging isipan. Because it encourages to abuse others. Kundi, even the Bible, dinidiscourage ng Biblia yung keep on sinning. But the Lord encourage us to continue to walk on His truth. Okay? So, bigyan lang natin ng diin. Binibigyan ko lang ng diin. No. Ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabi sa Romans 12:1 and 2. And then, the application. At dito na po tayo magtatapos. Let us steer the record book mentality. Let go of that old accounts. Kung halimbawa may nagawa sa atin noon, hayaan natin yon. Kalimutan natin. Sabi nga ni Pastor Vince nung Sunday, if possible, pwede niyong tawagan, pwede niyong kontakin, pwede niyong kausapin ulit, then reconcile to Him. Kung siya'y nagkasala, huwag mo na tingnan yon. But reconcile to Him. Matthew 10:25, kung naalala mo na yung kapwa mo, may pagkakasala sa'yo, iwan mo muna yung handog mo, pumunta ka sa Kanya, makipag-reconcile ka. Otherwise, pag pinagpatuloy mo yan, baliwala din yung handog mo na yon. And then, practice daily forgiveness at the end of each day. No. Hindi po masama mag-sorry sa inyong parents. Hindi rin masama mag-sorry sa nakakabata sa inyo. And then, lastly, speak blessings over people you once resented. Okay po ba? So, harinawa sa pagtatapos ng ating tupiko, ng ating tema na forgiveness. Mapaluwag natin ang ating puso, ang ating isipan by reconciling sa nagawa natin ng kasalanan na ating kapwa. And also forgiving those who hurt you, those who cause you pain, na mapatawad din natin sila.
Magsitayo po tayong lahat para po sa ating closing na panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakatalos ng aming puso at isipan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo sa tupiko ng pagpapatawad. Yes, Lord, mahirap po magpatawad, lalo na kung napakabigat na kasalanan ang nagawa sa aming kapwa, ng aming kapwa sa amin. Kung minsan, yung pagiging magagalitin dahil hindi kami marunong magpatawad, nadadala namin ito sa aming workplace, sa school, even, Panginoon, sa aming mahal sa buhay, na i-apply namin yun, nagiging galit kami. Lord, tulungan niyo po kami na mapatawad din namin ang aming sarili sa lahat ng aming pagkakamali na gawa. Kung paano niyo pinatawad kami, Panginoon, ay ganun din patuloy niyo kaming turuan na magpatawad. I also pray, Panginoon, sa mga tao na nakaranas ng matitinding sakit. Lord, guide them. Also help them to process their feelings. Nang sa ganon, matutunan nila itong release, Panginoon. And also yung pagpapatawad nga, Panginoon, ay maging tunay at sincero sa kanilang puso, O Diyos. Dalahin ko, Panginoon, maging ang mga kabataan na to, that for the whole month of November, as we discuss the topic of forgiveness, yung reconciliation, the love that does not keep records of wrongs. Lord, magrema ang lahat ng ito sa aming puso, sa aming buhay. Maging guide din namin ito, Panginoon, sa aming pakikisalamuha, sa aming kapwa, sa araw-araw. O Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa inyong salita, sa inyong katotohanan. Kung paano nyo kami minahal, kung paano nyo inalay ang inyong buhay sa amin, kung paano nyo rin kami pinatawad, Panginoon. Salamat, O Diyos, purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.